Hello, magandang umaga po. Mr. Doggy Style, mga kadogo. Service, okay? Mga kadogo, meron po tayo napakagandang topic na to, especially para sa mga newbie. Ito pong topic natin, pinagdaanan ko po, kaya po naisip ko na i-tackle up or i-discuss po natin yung scenario to about sa mga mamadam natin. Okay? Yung pong vlog natin yan is about sa mga kadogo eh. Yung mostly po yung beginner. Na-experience ko po to, kaya naisip ko yun lang. Yung mga beginner kasi, hindi naman po masisisi, beginner po yan. Siyempre excited. Siyempre manonood po yan ng mga YouTube, magtatanong-tanong sa mga breeder. So, tatanim po sa isip nila na 63 days, 62 days, kung ano man yung tinuro sa kanila na dapat yung mga anak. Mostly po sa nakaka-experience ng paranoidal, yung pong, paano po yung lumagpas na po ng 63 days at beginner kahit nakikita naghihirap yung mamadam mo, nanganganak. Siyempre, isipin nun, hala, yung mga anak, masisiis. Na-experience to po yan. Okay? Okay? Ganito pa mga kanal. Tama po naman na 63 days, 62 days, 63 days ang normal period para manganak po ang mamadam. Meron po tinatawag na stud session. Merong tinatawag na 3 stud session, 5 stud session, yung iba pa nga mas higit pa doon. Ako po, as a breeder, 3 stud po ang ginagawa ko sa dam ko. Pag mating season nila or pag fertile po sila. At pwede na mga anak. So, yung mga newbie, na gaya ko na-experience ko nung newbie pa ako, nagbilang po ako ng 63 days. Dalawa po ang dam ko. Yung isa pong dam kong brown, magaling mga anak. Pag sinabi 63 days, swerte na sumampa ng 64. Yung white ko po, hindi. Ang tagal po mag-labor, 2 days. Tapos sumasampa po ng 68 days. 69 pa kaya yata nung una. Nasa vlog ko naman po. Paranoid po ako noon. Kasi 69 days, 63 lang yung nakatanim sa utak ko kasi nung turo sa akin. So, ako baka masiis. Iba na po nararamdaman ko nun. Halos kausap ko na ang misis ko, wala kaming pambet, paano, baka masasaryan. Wala eh. Totoo po, real talk. Hindi naman po kami mayaman at yung mga biglaang ganong senaryo, wala po tayong pera. So, naparanoid po talaga ako. Ito pong vlog na to, magsisilbi po itong kaalaman at sana po tignan po ninyo kung tama po yung sinasabi ko. Hindi ko po sinabing tama ang sinabi ko tingnan po ninyo, kayo po mismo, nasa inyo po ang discretion at decision kung tatanggapin niyo po sa inyo ang idea. Okay. Kung tayo po ay magre-relay ng persistent, magbibilang ng 63 days, okay? So, yun po ang normal. Paano po mga kadogo? Kung naka 3 stud tayo kagaya ko, at nabuntis siya sa 3 stud, di po natin alam yun. Paano nga kung sa 3 stud, doon po siya nabuntis? Nagbilang ako ng 63 days sa first stud. Magiging 60 days na siya, mga kadogo. Kung sa 3rd stud siya nabuntis, pero binilang ko ng first stud. Sa first stud, magbibilang ko 63 days. Nabuntis pa na ng 3rd stud, 60 days pa lang siya. So, hindi pa siya dapat manganak. Di ba, mga kadogo? Paano kunyari, mga kadogo? Nabuntis ng 3rd stud. Nagbilang tayo ng first stud. Sa 3rd stud siya nabuntis. 68 days na po yun kung first stud tayo nagbilang. Diba? Kaya wag tayong magre-rely ng first stud. Kasi po, meron po first stud, second stud, third stud, fourth stud, fifth stud. Ako po talaga sa last stud po nagre-rely. Tapos nagbibigay po ako ng maximum na doon po sa aso ko doon po sa aso, magre-rely ako sa aso ko. 68 days sa last stud. Pasok na pasok po yan. Okay? Sa iwas paranoid ako noon kasi nagbigay ako ng pick na araw para muna tapos last stud pa ako nag-rely. Kasi mga kadogo, kung first stud ako mag-rely, tapos sa senaryo kagaya ng white dam ko, nabuntis pa na ng 3rd stud, sumampa siya ng 68 days Paano yun? Kung sa first stud, 68 days plus 3 days pa, edi 71 days na siya. Praning na ako noon, diba? Kaya ako po para safe. Iwas sa kapraningan, sa last stud po ako nagre-rely. Tapos maximum of 68 days. Okay? Tsaka huwag po kayong magduda kung sakasakali po, no? Kasi kadalasan po pag nakita natin naghihirap na yung aso, natural yung nagle-labor Tapos biglang sasamahan pa ng, ay, lagpas na ng 63 days, baka hindi na to normal, mas-CS na po. Di ba? Normal po yun. Kaya nga po dapat, mag-relay tayo sa last stud. Yun po payo ko lang. Last stud, tapos maximum of 60 days para pasok na pasok na. Okay?
Tsaka po dun sa mga magpapaanak, especially sa newbie. Ang palatandaan po ng talagang mga anak na po, hindi naman po yun sa paghihirap nila, pagle-labor nila eh. Hintayin po natin pumutok ang panubigan. Lahat po ng nanganganak na dam, nagpapanubigan po. Para pong tao, panubigan muna bago manganak. Pag pumutok po yung minuto na lang, manganganak na. Pinakamatagal na po ang 15 minutes to 30 minutes. Manganganak na po yun kasi panubigan na po yun. Yun po ang unang palatandaan ko talagang manganganak na. Huwag po tayo mag-isip na naghihirap. Kasi labor talaga, part ng labor yun. Yung nagle-labor ang mamadam, naghihirap talaga. Kaya mag-relate tayo, pag pumutok na yun, ang sign na may papi ng lalabas. Kung may pumutok naman po na panubigan at tumagal na isang araw or 2 days, mag-worry na yun. Kasi matutuyuan na siya eh, baka nga yun na yung siguro na masisisarya. Pero again po kung talagang tayo may pagdududa at may pera naman tayo, at alam natin mag-due date na or due date na, i-bet po natin. Sila po yung nag-aral, sila po yung mga professional sa larangan na ganito. I-bet po natin. Ito po payo ko na to bilang dog breeder kasi payo ko po dun sa mga newbie nga na napaparanoid na kagaya ko noon dahil nag-rely ng due date to tapos di pa nanganganak at makikita naghihirap yung mamadam dahil labor. Kala nila isarap na hirap na at baka hindi manganak. Ito po yung purpose ng vlog ngayon. Okay? So yun mga kadogger. Sana may konti tayong natutunan at maging reference natin. Hindi ko naman po sinabi sundin nyo ako. Reference lang po to. Idea. Na mag-relay po tayo pag pumutok ang panubigan. Pag pumutok po, yun na po yun. Pag hindi po siya at pumutok na, di pa rin lumalabas within 1 day or 2 days, nakakatakot na po yun. Okay? Pangalawa po, huwag po tayo mag-relay sa first stand. Mag-relay po tayo sa last stand. Tapos magbilang tayo ng 6 to 8 days. Pasok na pasok po na. Ngayon, yun po yung tip ko. Again po ito po sa experience ko lang. Kayo pa rin po ang masusunod sa aso ninyo. Aso nyo po yan. Ito po ay maging reference lang po ninyo para meron po tayong mapapagbasihan sa vlog ko to po. Basihan po to para po hindi po tayo paranoid. Okay po? Sa experience ko po yan. Remember, 69 days ago to. Paranoid talaga ako. Hanggang ngayon, ganun po yan mga anak. Yung pong panganak niya, kailan na? 67 or 68 days. Yung una niya, nag-69 po yun. Talaga, paranoid ako. Kaya ito po yung vlog niya. Sineshare ko po yung experience ko. So, yun po. Kaya dapat, hintayin na panubigan. Huwag mag-relay sa first stud. Sa last stud po tayo mag-relay. At gawin natin maximum po para sa akin 68 days from the last stud. Pag po yung lumagpas na, medyo rattle na po tayo. Okay po. Pero kung may pera po tayo, pag alam na natin 63 days po mga kadol, ipabet na natin. Sila po nakakalam talaga, sila po ang professional. Okay, ito po sabi ko nga po sa inyo, maging pamantayan lang po ninyo. Magkaroon lang ng konting idea para tignan niyo kung tama rin po ang sinasabi ko. Kasi iniiwas ko lang po maparanoid yung mga newbie na pinagdaanan ko rin. Okay po? So, dito po muna tayo. Sana po, yung mga hindi nakasubscribe, mag-subscribe na po tayo sa Mr. Doggy Style TV. Atin po itong channel na to sa ating mga dog lover. So, thank you po sa inyo lahat. Keep watching po and have a nice day po. Thank you for watching.